walang takot sa pagpumulgar ng mga katiwalian ng Iglesia ni Cristo. Makatotohanan ang paghahayag ng kabulukan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, manapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang manalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo, hindi lang ninyo kami naunawa. Humanda kayo! I am Muli po, magandang gabi mga kababayan sa Kapuluang Pilipinas. Kami po ay nagbibigay pugay sa lahat. At sa bahagi po ng ating pagbubunyag sa gabing ito, ay gusto po naming tawagan lalo na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito pong ginagawa naming pagbubunyag ay wala po kaming masamang layunin. Manapa ang layunin po namin ay para makasama namin kayo sa isang matuwid at tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kaya nga po kahit po manganib ang aming buhay sa ginagawa naming mga patuloy na pagbubunyag na ito, ay yan po hindi namin inaalintana, alang-alang po sa kapakanan ng inyong mga kaluluwa. Kaya sana po inuwain ninyo kami at wag po sana kayong magalit sa amin. Sa gabing ito, mga kababayan, at sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo na nakatunghay sa palatuntunan ito, ay amin pong ibubunyag kung bakit ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay hindi po nila ini-encourage ang kanilang mga kaanib na magbasa ng Biblia. Ano po ang dahilan? Anong katotohanan ukol dito? Siguro po'y napapansin ninyo na sa kanilang mga pagkakatipon at pagsamba, ay wala po tayong nakikitang dala-dala silang Biblia. Ang kanilang ginagawa na lamang ay umupo, makinig, at gano'n na lamang lagi, mga kababayan. At kung mapapansin din natin, mga kababayan, kung kayo po'y pupunta sa mga tahanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala po kayong makikitang Biblia. Kung meron man, maaring binigay lang sa kanila, gayon man, hindi rin nila binabasa. At kung meron po tayong makikita na mga babasahin sa tahanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, yung pong babasahin pasugo, na ibinenta sa kanila ng mga may tungkuling nakasasakop sa kanila. Kaya ito po'y pag-usapan natin at alamin po natin kung bakit ayaw ipabasa ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang Biblia sa kanilang mga kaanib. Ano lihim nito? Anong gusto nilang itago? Yan po ang ating tatalakayin sa gabing ito, isang pagbubunyag na amin pong ipaglilingkod sa inyo. Kaya ang mabuti po mga kababayan ay magpasimula po tayo sa ganitong katanungan. Ano po ba ang patotoo? Mismo ng dating Pangulo ng mga Pangulong Diakono sa Iglesia ni Cristo ni Manalo sa Metro Manila. Patungkol sa kung bakit ang Biblia ay ayaw ipabasa sa mga kaanib. Dala ko po ang siyang aklat, mga kababayan, na pinamagatang ang mga lihim at mga kabuluanan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, na ito po isinulat ni Dr. Milanio Gabriel Jr. at babasahin po natin sa pahina 28. Ito na po ang tinatawag na moment of truth. Babasahin po natin sa pahina 28. Bihirang-bihira sa mga may tungkulin at mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagbabasa ng Biblia. Sa bahay ng kaanib ay halos wala kayong makikitang Biblia. At kung meron man, ibigay pa ng Gideons.
hindi naman binabasa. Di umano, hindi raw mauunawaan ng mga kaanib ang Biblia. O masisira daw ang ulo kung babasahin nila. Ano po ang patotoo ng dating Pangulo, ng mga Pangulong Diakono ng Iglesia ni Cristo ni Manalo dito sa Metro Manila, na siya nga si Dr. Milanio Gabriel. Batay po sa kanyang inilathala sa isang aklat na uri ding pagbubunyag, hindi rin daw ito mauunawa ng mga kaanib kahit na basahin. At pagka ito raw ay binasa, masisira daw ang ulo ng mga babasa nito. Kung ganon, ikaw man ang kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo at ituro sa'yo na kung babasahin mo Biblia, wala ring katuturan, hindi mo mauunawa, nasisira pa ang iyong ulo, bakit ka pa mag-i-interest na magbasa ng Biblia? Ganyan po kanilang diskarte. Ngayon, sino lamang daw ang may karapatang bumasa? Ipagpatuloy po natin dito rin sa pahina 28. Ganito ang kanilang pahayag sa aklat na ito. Tanging mga ministro lamang daw ng Iglesia ni Cristo ang merong karapatang umunawa at bumasa ng Biblia. Ano po ang patutuon nila kung sino lang ang may karapatang bumasa ng Biblia? Yun lamang daw mga ministro. Sila lamang daw mga kababayan ang may karapatang bumasa sapagkat sila lang ang makakaunawa.